Anong una mong gagawin kapag magpaplano kang pumunta ng Baguio? Kapag nagpaplano tayong pumunta ng Baguio, ang dami nating gustong gawin, 'di ba? Ang maglakad at pumunta kung saang-saang lugar. Pero ako, isa talaga sa sinadya ko dito ay tikman ang iba't iba nilang sikat na pagkain. Hi fellas, it's me again, Jessa. Nagbabalik na naman po ako, opo. Welcome to my vlog na kung saan i-rate natin lahat ng mga natikman kong pagkain dito sa Baguio. Unahin na natin dito sa may 456 restaurant. Makikita mo lang tong restaurant na to along Session Road. Actually, this is my second time na kumain dito kasi last 2022 ay dito rin kami unang kumain. Ang mga dishes nila ay mga lutong bahay. Bilang isang mahilig sa gulay, itong chop suey ang in-order ko. And si Homer naman yung balon-balunan. Adobo ata to, not sure. Kaya kami bumalik dito kasi masasarap ang mga pagkain nila. Flavorful at masasabi kong fresh gulay yung ginamit nila. Kaya 9 out of 10 to sa akin. Recommended ba to? Syempre. Babalik ba ako dito? Syempre naman. Next ay itong Richie Chocolate. Makikita mo to sa may lower ground floor ng SM Baguio, malapit sa may Macdo. Ito yung nagte-trending sa TikTok. Chocolate bars daw to pero let's try kung papasa siya sa taste buds ko. As usual, may pila siya pero hindi siya ganun kahaba. So ito yung mga pwede mong pagpilian. May 6 slices, may 12 slices, and ito yung mga flavors ng chocolates. Ang pinaka-excited akong tikman dyan is yung matcha talaga nila and yung dark chocolate. Since titikman lang naman natin siya, yung pinili namin dito is yung worth 99 pesos. Assorted na siya. So meron tayong ditong dark chocolate, matcha, yung classic chocolate nila. So unahin natin tong bias ko. Ito yung dark chocolate. Sarap. Di matamis. Sarap. Dark chocolate, 8.5 out of 10. Ito yung classic nila. Ay, hindi tago. Parehas yung lasa. Ito yung classic nila. Pero masarap yung dark chocolate. 7 out of 10. Asin. Asin. Chocolate, salted chocolate. Ito yung tiramisu. Ha? Tamis, ayoko. Balik mo. 6 out of 10. Ito daw yung may crinkles. Strawberry. Sarap. Tamis. 7 out of 10. Pinaka gusto ko yung dark chocolate so far. Kasi hindi masyado matamis yung dark chocolate. Kasi nga dark. Nakalagay dun. No sugar, sabi niya. Not too sweet, but not too bitter, sabi niya. Ano ka? Parang seaweed. Ano seaweed? Alam mo seaweed? Nasaan dagat? Parang hindi siya pwedeng kainin ng isang kain. Kasi maumay ka. Last, matcha. Dali. Oh, let's taste the matcha. Matcha. Matcha and dark chocolate. 9 out of 10. Okay. Overall, it's 7.5 out of 10. Kasi matcha at saka dark chocolate lang yung nagustuhan ko. That's it. Next stop naman ay dito sa night market nila. Marami din mga food dito, kaso lang yung mga food dito, pwede mo rin siyang matikman sa Maynila, kaya chicken skin lang yung binili ko. I-rate ko to ng 7 out of 10. Though crispy naman yung chicken skin, pero kasi dapat yung suka din yung nagpapasarap dito. Medyo matabang yung suka para sa akin. Kaya 7 out of 10. Pero naubos ko yan. Ang susunod naman natin ay dito sa Lilikha. Medyo umuulan kaya gusto naming magkape. So dito sa place na to, marami kang pwedeng pagpilian. Mga pasta, bread and pastries, and syempre yung mga coffee natin. So I tried their latte. Masarap naman para sa akin. Syempre hindi siya matamis. Kaya i-rate ko to ng 8.5 out of 10. Babalik ako dito next time at tatambay talaga ako. Next naman ay itong favorite ko along Session Road lang, ang Viscos Restaurant. Sikat sila for their strawberry shortcake. Pero kasi last time, since natikman ko na yung strawberry shortcake nila, itong strawberry cheesecake naman yung in-order ko. And syempre, umorder din kami dito ng nachos para balanse naman. So for the nachos, ang sarap niya, ang sarap ng dressing niya, ang sarap ng cheese niya, crispy siya. So I will rate this a 9 out of 10. Punta naman tayo dito sa strawberry cheesecake. So syempre, since mahilig talaga ako sa mga ganito, i-rate natin siya ng 1 million over 10. Yes po, 1 million siya. Kahit naman siguro hindi ko sabihin yung rating ko, malalaman nyo na agad sa reaction ko kung pasado ba to o hindi. Tignan mo to Sarap. So dito sa restaurant na to, marami ka rin pagpipili ang mga pagkain. Hindi lang mga cakes and pastries yung available dito. May mga pasta, pizza, and may mga lutong bahay din sila dito. So, ire-recommend ko ba to? Oo naman. Babalik ba ako dito?
Definitely. Namimiss ko na nga eh. Gusto kong bumalik ngayon. Kaya kung babalik ako ng Baguio, isa to sa mga una kong pupuntahan. Hindi pa nga natatapos dito ang pag-rate natin sa mga pagkaing natikman natin kasi marami pa tayong napuntahan. Kaya bye for now. See you on my next vlog and like this for part 2.